you know that the president is already lying. Kagaya nga ng obserbasyon ng marami, ang pamahalaan ay parang isang malaking sindikato na. The government is working against the people. Sa mga lumipas na araw ay tila ba nagkaroon ng sarsuela, at tingin ko nga mas appropriate na term is circus. Bakit circus? Kasi dami nagtatumbling dito sa politika ng Pilipinas. Yung mga kakampi, naging kalaban, naging kakampi uli. At hindi mo malaman kung ano ba talaga ang kanilang mga posisyon tungkol dito sa issue ng korupsyan. At case in point po yan na sinasabi ko ay itong si Toby Chanco, si Mayor Magalong, at iba pang mga personalidad. Let us take the case of Toby Chanco for the meantime. Si Toby Chanco ang unang nagsalita tungkol sa mga sinasabi niyang anomalya or hidwaan dyan sa Malacanang. Matapos ang eleksyon ng Mayo, ay tila nagkakaroon ng sisihan sa panig ng Malacanang kung sino talagang responsable sa pagkatalo ng mga administration candidates sa Senado. Apparently, si Toby Chanco being the campaign manager, siyang sinisisi nila Romualdez. And he fired back and he said that lahat ng pinagagawa nila Romualdez at ni Zaldico ang naging dahilan ng pagkatalo ng administrasyon. Ito na yung mga issue ng pagka-aresto kay Rodrigo Duterte, ang impeachment ni Sara. And then, he gave us a little glimpse of the supposed corruption inside Malacanang. Pero never niyang tinira noon talaga diretso si Marcos. At para sa kanya, itong si Toby Chanco, si Zaldico at saka si Romualdez ang talagang mga may issue ng katiwalaan dyan sa Malacanang. Anong basihan ni Toby Chanco para dito? Ayon sa kanya, kaya siya naniniwala na walang alam si Marcos kasi sa isang pagtitipon, kaharap siya, pinagalitan niya ni Marcos, si Zaldico, at saka si Romualdez. At sinabi niya doon na ilang caviar ba ang kaya niyong kainin, ilang bahay ba ang kaya niyong bilhin, etc., etc. And then Marcos said, according to Toby Chanco, alam niyo naman na wala akong kinita dyan, na wala akong pakinabang dyan. At ito ang naging basihan ni Congressman Toby Chanco para sabihin na para sa kanya, walang alam talaga si Bongbong Marcos sa katiwalian. Well, there are two things that we can extrapolate from this statement of Toby Chanco. Number one, nalaman na ni Bongbong Marcos noon na may alam si Zaldico at saka si Romualdez. Pero, nung iniimbestigahan na itong tungkol dito sa korupsyon na ito, sa mga flood control projects, and even before he created the ICI, sinabi ni Bongbong Marcos na sa tingin niya, biktima lamang ng name dropping ang kanyang pinsan. Now, i-match mo yan sa storya ni Toby Chanco, you know that the president is already lying. Nagsisinungaling na siya. And I don't know why Toby Chanco still believes the president kahit na kitang-kita naman niya na nagsisinungaling ang Pangulo. Because the pronouncement ng presidente ay hindi akma doon sa kanyang storya. Congressman Toby Chanco, hindi kaya posible na kaya ka inimbitahan ni Pangulong Marcos doon sa pulong ngayon? Ikaw mismo nagsabi, hindi mo maintindihan kung ano ang dahilan kung bakit ka inimbitahan doon sa pagpupulong na yun, gayong papagalitan lang naman pala si Zaldico at saka si Martin Romualdez. Well, actually, yung sagot ay naandun na rin mismo sa tanong mo. Walang dahilan para isama ka sa pagpupulong na yun except to make you a witness, na gawin kang testigo para kunwari ay pinagagalitan niya talaga sina Romualdez at si Zaldico. The president was already preparing his way out. And you are his witness. At kinagat mo naman ito. I don't know kung kinagat mo ito hook, line, and sinker dahil yan ang buong paniwala mo o meron pang ibang interest na involved dito. But I really don't care kung ano man ang motibo ni Congressman Toby Chanco. One thing is for sure, he should have known kung ano ang motibo nito. At he should have known that the president is already lying. Because his statement,
na ang kwento niya kung paano pinagalitan si Martin Romualdez is not consistent with the later pronouncements of the President. At yan pa lang, Congressman Toby Chanco will already explain to the Filipino people that are missing pieces in your story. May mga kulang dyan sa piraso ng storya mo. At apparently, ang gusto mo lamang ay alisin si Nazaldico at si Romualdez, pero nais mong i-preserve si Bongbong Marcos diyan sa Malacanang. Anong dahilan dito? Anong motibo mo dito? We can only guess. Sabi ko nga lagi, your guess is as good as mine. Kaya po tayong lahat, patuloy tayong makilahok dito. Huwag po kayong bibitaw at huwag din kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi sa social media at sa mainstream media. At kahit na po itong mga lumalabas na mga politiko, this is politics. Sarsuela po itong nagaganon nito at nasa sa atin na po yan kung paano natin babasahin ang mga kilos at galaw ng ating mga nanunungkulan sa kasalukuyan. Kagaya nga ng obserbasyon ng marami, ang pamahalaan ay parang isang malaking sindikato na. The government is working against the people. And it is up to us to ascertain, tayo po ang umalam nito ng katotohanan. At mas madali nating malalaman yan kung patuloy tayong nakikilahok, nakikialam, pero patuloy na nag-aaral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam.